God is good. Isang mapagpalang gabi po mga kapatid at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Welcome po sa ating Midweek Fellowship. Salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng pagkakataon upang makapagpuri at magpasalamat ng sama-samang sa pamamagitan ng live streaming ng ating fellowship. Alam kong excited tayong lahat sa isa na namang gabi ng punong-puno ng pagpapala. I-like at i-share natin ang live streaming ng fellowship na ito sa ating mga kakilala, mga kaibigan, upang sila naman po ay mapagpala sa salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ang lahat na sabayan po natin ang anointing band sa kanilang pagpupuri at pasasalamat sa pamamagitan ng awiting espiritual. Hallelujah! 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 Thank you, Lord! Oh, thank you, Jesus! Hallelujah! I-enjoy natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! Patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord! Nagpapasalamat ang puso kong ito. O Diyos, sa kabutihan at sa katapatan mo.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Ano man ang ibigay sa amin ng mundong ito, Panginoon, patuloy kami magpapasalamat sa iyo. Dahil kasama ka namin, Panginoon. Thank you, Lord. At kailanman, Lord, hindi kami mangangamba, hindi kami mababagabag, Panginoon. Dahil kasama ka namin araw-araw, Panginoong Jesus. Saan man kami pumunta, ano man ang gawin namin, Panginoon, we know na kasama ka namin, Panginoong Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, kaya kami nakakaawit, kaya kami nakakapalakpak, nakakapag-enjoy sa presensya mo. Dahil alam namin, Lord, yung source ng strength namin, yung source ng joy namin is ikaw, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Kaya ang kagalakan ito, Panginoon, ay hindi maaaring ibigay ng anumang bagay dito sa mundo, Panginoon, ng sino mang tao, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Kaya sabi nga sa awit, Panginoon, kailanman, hindi kami magsasawa, Panginoon, na magpuri sa iyo, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ano man ang kalagayan namin ngayon, Panginoon, Lord, tunay nga, hindi kami magsasawang umawit at magpasalamat sa iyo, Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa aming lahat. Lord, na nagising kami ngayong umagang ito na may pagpupuri, may kalakasan, Panginoon, may bagong pag-asa, Lord God, na naniniwala kami, Panginoon. Isang opportunity ito, Lord, para maramdaman namin muli ang pag-ibig mo, maramdaman namin, Panginoon, yung pag-iingat mo at ma-enjoy namin yung presensya at pagpapala mo, Panginoon. Kaya thank you, Jesus. Thank you, Lord. Wala na po kaming ibang pwede pang gawin, Panginoon. Hallelujah. Kundi pasalamatan ka at papurihan ka, Panginoon. Thank you, Lord. Anumang bagay ang na-enjoy namin, Panginoon, it is all because of your grace and your glory, Panginoon. It is all because of your love for us, Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat, Lord. At kailanman, hindi kami magsasawa, Panginoon, na sambitin na mabuti ka sa lahat ng oras, mabuti ka sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. You are our greatest healer, our provider, Panginoon, greatest lover, Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat, Lord. Hallelujah. Gusto lamang po namin i-enjoy ang presensya mo ngayong oras na ito, Panginoon. Wala na pong iba, Lord God, dahil alam namin, Panginoon, hindi pa man binubukas ng aming mga bibig. Alam mo na, Panginoon, kung ano yung mga pangangailangan namin. At kailanman, Lord, sabi mo sa salita mo, Panginoon, you will always provide, Panginoong Jesus, sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya, Lord, sa oras na ito, sa umagang ito, we want to praise you. Gusto ko naming sambahin, papurihan, pasalamatan, Panginoon. Dahil karapat-dapat lamang ito sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, iwaksin na natin kung ano man yung mga bagay, mga alalahanin na naiwan natin sa tahanan, naiwan natin sa trabaho. Let us focus our eyes, our minds, our hearts sa pagpupuri sa Panginoon. Huwag nating hayaan na lumipas ang oras na ito na hindi tayo makapagpasalamat sa Panginoon. Ang dami nating oras, ang dami nating ginugol sa ating pagtatrabaho o saan pa pang bagay, merong oras na ito para lamang sa Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sama-sama tayong magpuri, magpasalamat, umawit sa Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ngayon at magpakailanman, di ka nagbabago, O Panginoon. Ikaw lamang ang papuri.
po natin ang ating mga puso at isipan at dadako na po tayo sa pinakamahalagang yugto ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Na ihahatid ng ating kapatid na si Brother Antonio M. Cruz Jr. sa series na Parables about Compassion and Neighborliness sa topic na The Sheep and the Goats. Minsan po, purihin natin ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Isang mapagpalang hapon, gabi sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay nagkita-kita na naman sa ating midweek fellowship. At sa pagpapatuloy po ng ating gawain, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Ama, pinupuri ka namin, sinasamba, at tinadakila namin ang iyong pangalan sa oras na ito. Dalangin namin sa oras na ito ay patuloy kang mangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Sa tulong ng iyong Espiritu Santo ay maunawaan namin mabuti ang lahat ng mensaheng nais mong paratingin sa amin. Tulungan mo ako, aming Ama, sa tulong ng Espiritu Santo upang maipaliwanag at lumabas sa aking bibig ang mga salita na nais mong iparating sa mga tagapakinig. At gayon din sa lahat ng mga nakikinig ay tulungan kami ng Espiritu Santo. Ang tenga, ang aming puso ay mabuksan sa mensaheng nais maparatingin sa amin. Aming Ama, sa gabi na ito ay walang ibang maitaas, walang ibang mapupurihan kundi ang pangalang Jesus lamang, at ang walang ibang madakila kundi ang pangalang Jesus. Ang gawain namin ito ay patuloy namin itinataas sa iyo ng may pagpupuri, ng may pagpagsamba at may pasasalamat na tanging sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pakal po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, muli isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. So, ngayon po ay makikinig na naman po tayo at tayo po ay kakain ng salita ng Diyos. Okay? At ngayon po ay nasa Parables about Compassion and Neighborliness series po tayo ngayon. At sa gabi po na ito, ang topic po natin ay the sheep and the goats. Okay? Okay, so ito po ay simulan natin. Siyempre sa pagbasa ng ating kung saan matatagpuan yung talinghaga na ito. No? Ito po ay mababasa natin sa Mateo chapter 25 verse 31 to 45. Okay? So, sa Biblia po, mababasa natin dito. Ito po yung talinghaga tungkol sa paghukom. Okay? So, basahin po natin sa verse 31 ito following. Sa balawalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, upo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Tipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-burin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ay ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Halika kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin ng kahariang inihanda para sa inyo mula ng likhain ng daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Sa akin ninyo ito ginawa. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa.
Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom. Hindi niyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y hubad. Hindi niyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom? Nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan. At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito. Ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Okay? So dito po sa nabasa natin mga kapatid, so malinaw po sa biyaya ng Panginoon na picture natin yung talinghaga, It's all about judgment. Okay, judgment day o yung paghuhukom. Okay, na doon sa hari, meron siyang binukod niya yung sa dalawang grupo ang mga tao, tulad ng hinalintulad sa mga tupa at kambing ng ginagawa ng mga apostol, ng mga pastol, okay, mga shepherd. Okay, so dun sa kanan itinuring niya na inay mga kambing, at itong mga nasa kanan nito ng mga tupa o ng mga nasa kanan nito o yung sinatawag na natin mga tupa, ito raw yung mga makakapasok dun sa kaharian ng Diyos. Ito yung mga naging kalugod-lugod sa Diyos. Okay? At dun sa kaliwa, yung mga kambing. Okay? Ito naman yung mga hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. Okay? Yung namuhay dito nang hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. Okay? So, hindi naman po natin tinutukoy dito yung literal na kambing at tupa. So, ito po yung paghahalintulad. Gayun pa man, dun sa paghahalintulad na to, di ba, meron din namang kinalaman yung tupa, doon sa kanyang salita, sa salita ng Diyos na lagi din natin ito naririnig, di ba, yung mga tupa. Okay, so kaya doon hinambing ng Diyos yung mga taong matuwid, yung mga taong kalugod-lugod sa Kanya. Amen? So, tingnan muna natin mga kapatid, bago natin himayin o bago natin pag-usapan din yung nakapaloob dito, maunawaan natin sino ba yung mga tupa. Okay? Baka kasi nasa isip natin o baka nakakita natin, di ba? So sa unang makakapakinig o sa mga nakakabasa, kailangan pala tumulong ako, kailangan pala pakainin ko yung nagugutom, kailangan pala painumin ko yung mga nauuhaw, kailangan pala dalawin ko yung may sakit, dalawin ko yung mga nakabilanggo, di ba? Patuloyin ko yung mga dayuhan. Okay, para ako ay di ba? Maging kalugod-lugod sa Diyos. Okay? So, wala pong masama doon at hindi po mali yun, mga kapatid. Gayunpaman, syempre, gusto nating maunawaan muna. Kasi kung ganun yung kaisipan natin at kung ganun yung ituturo natin, parang babagsak tayo sa works, di ba? Parang kailangan kong gawin ito para maging kalugod-lugod ako sa Diyos. Okay? So, maganda maunawaan natin munang mabuti. Sino ba yung mga tinuturing na tupa? Sino ba yung mga tinutukoy ng Biblia na mga tupa, Okay? So, ang sabi po sa John chapter 10 verse 26-29, ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Sino po yung tinutukoy dito? Yung mga Pariseo, Okay? Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Amen. So, number 1, o sabihin na natin na isa sa indicators, okay, o identity ng isang tupa ay nakikinig daw. Nakikinig kay Jesus Christ ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Amen? So, talagang unang-una, nakikinig ang tupa kay Jesus Christ. Therefore, after nun, di ba, nakikilala ngayon ni Jesus Christ.
So, kilala niya kung sino yung tupa. Kilala niya kung sino yung kanya. At ang isa pang sinasabi rito, sumusunod sila sa akin. Amen? So, totoo naman, sa isang pastol, di ba, ang tupa ay laging sumusunod sa kanyang pastol. Okay? Kasi inyo nagpapakain. Kumbaga, nakikinig din sa kanya. Alam yung boses na. Di ba? So, ganun din. So, ang sabi rito, nakikinig sa akin na aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So, hindi lang basta nakikinig, nandun yung sumusunod kay Jesus Christ. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin inuman. Amen? So, isang mahalagang makita rin natin dito, no? Pag ikaw ay isang tupa at ikaw ay nakay Kristo na, okay? Kaya totoo na once saved, always saved. Okay? Binibigyan ko sila ng buhay. So patuloy. Amen? Patuloy ito at sabi nga rito, hindi rin maaagaw ni numan kay Jesus Christ ang kanyang mga tupa. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. Kung hindi maaagaw kay Jesus Christ, hindi rin maaagaw sa Ama ang mga tupa. Okay? Isa po yun, ano, sa gusto kong maunawaan natin, lalo na pag tayo po'y kabilang sa tupa. So, wala na pong kinalaman yung, kumbaga, yung works, di ba? Diba? Talagang kung ikaw ay kabilang, sabi nga sa John, sa Book of John, di ba? Ang mga tumanggap o ang mga mananampalataya ay kabilang sa sambahayan magpakailanman. So, kung ikaw ay kabilang sa sambahayan, ikaw ay considered as tupa. 'Di ba? Ikaw ay kabilang sa kanyang sambahayan at sabi nga rito, hindi ka maagaw. Walang kahit anong puwersa sa mundo ang pwedeng umagaw sa iyo dahil ikaw ay nasa pag-iingat ng Diyos. Okay? Amen? So, para maging isang tupa, mga kapatid, hindi ito dahil sa gawa ng tao. Okay? Kung mababasa natin ulit sa 27, nakikinig, 'di ba? So kung pag babalikan natin yung mga pinag-aaralan natin, saan ba nagmumula ang pananampalataya? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. At yung pananampalataya po natin na yan, iyan po yung kumbaga ay naging susi natin upang tayo po ay makatanggap nung biyaya ng Diyos. Makatanggap noong kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot sa atin ng kaligtasan at nagdudulot sa atin ng relasyon sa Diyos. Okay? Yan po yung naging dulot kung kaya tayo po nakikinig. Okay? Dulot ng pakikinig natin. Nagkaroon tayo ng pananampalataya. Okay? So, therefore mga kapatid, isa sa indicator ng tupa, nakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Napapakinggan ang salita ni Jesus Christ. Amen? Tulad ngayon. At kung tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, lagi po nating pinakikinggan ang boses ng Diyos, boses ni Jesus Christ, sumusunod sa Kanya, isa po ang naging dulot sa atin ay ito po yung pananampalataya na nagbigay sa atin ng karapatang maging tupa at gayon din maging karapatang maging anak ng Diyos. Tulad ng sinasabi sa Juan chapter 1 verse 12 to 13. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, kanino? Kay Jesus Christ, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? It is a gift. Kaya kung tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya, tumanggap tayo sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa salita ng Diyos na ating napakinggan, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? Sila ngayon naging anak ng Diyos, sa pamamagitan ng hindi dahil sa insinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. So, walang kinalaman yung good works. Okay? Walang kinalaman yung kalikasan natin, di ba? Walang kinalaman yung naturalesa natin. Walang kinalaman kung kaninong lahi ka isinilang. Okay? Walang kinalaman yung estado mo sa pamumuhay, sa lipunan, sa mundong ito.
Okay? Wala kahit ano. Okay? Tayo naging anak ng Diyos dahil sa kalooban ng Diyos. Okay? Bigay yan. Dahil yan sa kagandaang loob ng Diyos, because pagiging anak ng Diyos is a gift. Okay? So, yung mga naiisip natin o yung mga napapakinggan natin na nasabi ay lahat ng nilalang ay anak ng Diyos, hindi po. Okay? Lahat po ng tao ay nilalang ng Diyos. Pero hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Amen? Okay? Tama po ba? Dahil kung anak po tayo ng Diyos, mga kapatid, lahat, walang mapapahamak. Okay? Wala. Dahil na tayo po lahat ay nasa pag-iingat ng Diyos. Okay? Walang kahit anong, di ba? Wala na ring mga kaguluhan dito. Amen? Amen? Dahil kung mapansinin man natin, lahat, di ba? Tingnan natin yung kasamaan ng mundong ito. Recently lang, may nagbabarilan sa daan. Di ba? Kung anak tayo lahat ng Diyos, bakit may ganun? Di ba? Ang hina naman dumisiplina ng Diyos. Okay? Di ba? Parang hina naman. Diba? Parang, baga nga sinasabi pa natin kapag yung katulad itong nangyari sa road rage, di ba? Yung anak yung nagsumbong, siyempre, isa sa mga judgment ng tao, kasi ganyan yung pagpapalaki ng tatay, kinusitin ng tatay, kaya ayun yung tatay, di ba? Inaway din yung, di ba, di ba, nakagitgitan, okay? So, kumbaga parang napupulaan yung magulang. Siyempre, di ba, kung sa atin, kung tayo anak ng Diyos, di ba, napakalaking kasiraan sa Diyos niyan. Di ba? Pero, sad to say, mga kapatid, hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Lahat po tayo ay nilalang ng Diyos. Pero nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maging Kanya. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay makaranas, di ba, nang siya ay maging Ama. Amen? Kaya nga ibinigay niya si Jesus Christ sa atin. Na sino mang tumanggap at sumampalataya kanino kay Jesus Christ, yun, mabigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Okay? At kapag sinabi pong anak ng Diyos, okay, pag tayo po'y binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, isa po sa manifestation yan, sinasabi sa 2 Korinto 5:17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So, mayroong life-changing experience. Okay? Once na tayo po itinuring o binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, mayroon na pong pagbabago sa buhay natin. Amen? Kaya yung dating masuwaying puso, yung dating pasaway, dating mayabang, dating mainitin ng ulo, dating palaaway, okay? O yung dating ikaw ay palamura, o ikaw durugista, manginginom, okay, lasenggo, babaero, lahat na, kung ano man yung kasalanan na nagawa mo, mayroong pagbabagong buhay na mangyayari sa sino mang taong nakipag-isa kay Kristo. Okay? Amen? Kaya nga ito yung di ba? Kaya sinabi ko kanina, kung lahat ng tao anak ng Diyos, walang taong masama. Amen? Walang taong, di ba, hindi magpapatawad. Walang taong durugista. Kasi hindi nakalulugod din sa Diyos. Okay? Ang init po ng tao, ang natural, diba? Pag tayo po sinilang dito sa mundo, sad to say, kung diba, talagang nandiyan yung impluwensya talaga ng sanlibutan diba? Minsan sa environment na kinalakihan natin, nandiyan na yan. Ang unang nating ma-absorb ng isang bata dyan kung ano yung nakikita nila sa mundo, nakikita nila sa paligid. Okay? Amen? So, tanggapin man natin o hindi, talagang ang tao po sinilang na makasalanan. At hindi po nakakalugod yan sa Diyos. Amen? The only way para po ang isang tao ay magkaroon ng pagbabago ng buhay, magkaroon ng 180 degrees
di ba? Na buhay, na pagtalikod sa kasalanan, at yun lang po ay ang pakikipag-isa kay Jesus Christ. Amen? Pangako niya, no? Sabi sa 2 Korinto 5:17, wala na ang dating pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Okay? Amen? So since napalitan na yung pagkatao natin, ano na po yung sumusunod diyan? 1 Juan chapter 3 verse 9. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Okay, so linawin po natin sa ating pong mga tagalingkod, alam ko malinaw sa atin itong gawin pa man, for the sake po, para po dun sa mga iba pang mga nakakapakinig, pag sinabi pong hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, okay, hindi ko po sinasabi na hindi na nagkakasala. Okay, so hanggat nandito po tayo sa katawang ito, nandyan pa rin po kung minsan tayo po ay nagkakasala. Pero, ang pinagkaiba po, hindi po tayo nagkapatuloy. Kapag sinabi po kasi nagkakasala o yung dating buhay natin, ano po ang gusto natin? Ano po ang, kumbaga, parang pakiramdam natin pag tayo nagkakasala? Gusto natin di ba? Ang natural po na pakiramdam ng isang taong nagkakasala, gusto natin magkasala kasi masarap sa pakiramdam, masarap sa pita ng laman, tama ba? So yan po ang gusto ng tao, di ba? Kung hindi po masarap sa pakiramdam at hindi po satisfying sa tao yan, okay, bakit ginagawa pa natin? Bakit ginagawa ng tao? Okay, kasi nga gusto ng katawan natin yan Halimbawa, yung nangyari lang recently, di ba, yung nagkaroon ng road rage, di ba? Alam natin kasalanan pakikipag-away. Alam natin kasalanan pakikipagsuntukan, di ba? Alam natin na kasalanan, di ba, mali, di ba, na magpag-away ka sa daan, di ba? Pero bakit ginawa pa? Kasi may pride. Satisfying sa pride yan. Satisfying sa ego natin yan Pagkalalaki yan di ba? So, syempre, pag nanalo ka dito, diba, satisfying yan sa ego mo. Kahit nung alam mo mali. Amen? Yan ang kasalanan O, kaya nanganlunya ka. Diba? O, alam mo may asawa ka, nanganlunya ka. Bakit nangyayari pa yon? Kasi masarap diba? Satisfying din Okay? Bakit may mga nagda-drugs? Di ba? Bakit ganun? Parang may mga nangyayari na mali pero ginagawa pa rin ng tao. Okay? Kasi nga gusto ng tao masaya. Tingnan natin yung mga experience ng iba. Di ba? Pag nag-drugs ka dito, iba yung pakiramdam mo. Di ba? Para kang nasa alapaap ka. Diba? Parang hindi ka napapagod, walang takot. Kaya iba, okay lang kahit gumawa ng krimen, okay lang kahit magnakaw, mang-hold up. Diba? Diba? Napaka-agresibo, hindi na alam kung ano yung Kasi ang gusto lang mangyari, masatisfy yung katawan. Okay? Amen? Yun po ang sinasabi natin kapag tayo po yun po yung pinagkaiba kapag ikaw ay nagkakasala. Diba? Yung dating buhay, gusto mo yung pagkakasala. Gusto mo yung kasalanan. Pero pag sinabi pong hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, mga kapatid, ang una pong nagkakaroon yan na pagbabago sa buhay ng isang tao, sa mga tumanggap kay Jesus Christ, hindi mo na gusto na magkasala. Okay? Hindi mo na gusto yung mga bagay na di ba, nagkakasala ka, ayaw mo na nun. Kasi alam mo, hindi na nakalulugod sa Lord yan. Pero kapag sinabi nga rin pong hindi nagpapatuloy, hindi po sinasabi hindi nagkakasala. Kung minsan, di ba, halimbawa, nakainit ka ng ulo, di ba? Kung minsan, hindi ka nakakapagsalita ka ng hindi maganda, pero after noon, nandoon yung
Diba? Nandun yung kabog ng dibdib mo, nandun yung Holy Spirit na bumubulong sa'yo na parang mali yung ginawa mo, gusto mong humingi ng tawad, gusto mong baguhin na yung sarili mo. Yan po ang sinasabi nating hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Meron ng lungkot, meron ng bigat every time na nagkakasala tayo. At ayaw na natin nun. Amen? So, yan po yung sinasabi nating hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Okay? So, kung titingnan natin, di ba, it's all about grace, it's all about Jesus Christ. Di ba? Biyaya ng Diyos ang lahat ng to. Hindi dahil sa gawa natin, pero dahil po ito sa biyaya ng Diyos nung tayo po ay tumanggap kay Jesus Christ. At isa sa uri din ng mga, sabi nga pagkakasala, sabi sa Santiago chapter 4 verse 17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Okay? So, ito yung natawag din natin na sin of omission. Okay? Kuminsan, sabi nga, kasalanan din yung alam mong mabuti, alam mong tama, pero hindi mo ginagawa. Sabi raw, nagkakasala ka din. Okay? Alam mong, nung tayo po ay hindi pa nababago ng Diyos, di ba? Tayo po ay nandun pa sa dati, di ba? Maraming ganyan. Di ba? Maraming kasalanang ginagawa ang taong ganyan. Alam nating mabuti ang tumulong pero hindi tumutulong. Tama ba? Alam nating mabuti ang magpatawad pero hindi nagpapatawad. Tama ba? Tama ang magpatawad pero hindi nagpapatawad kasi may pride. Okay? Amen? Alam nating na dapat tayo ay umunawa pero hindi tayo umuunawa. Tama ang magpasensya pero hindi tayo nagpapasensya. Okay? Kasi nga, yun ang gusto ng tao. Pero, sabi nga, kung tayo daw po ay mga anak ng Diyos, may bago ng buhay, yung alam nating mabuti, yung alam nating tama, ay dapat na nating ginagawa. Yung alam nating mabuti, alam nating tama, alam na natin na dapat natin itong gawin dahil ito yung nakalulugod sa Diyos. Amen po ba? Okay? So, mga kapatid, at balik tayo doon sa talinghaga na binasa natin kanina na malinaw po sa atin na hindi po yung gawa per se yung nakalulugod sa Diyos. So, inugat lang po natin inugat natin yung bottom line, di ba? Na kung bakit o kung paano tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos o kung bakit naging kalugod-lugod yung paggawa ng mabuti sa kapwa, di ba? Bakit naging kalugod-lugod sa Diyos yun? So balikan natin, ano ba yung mga naging kalugod-lugod sa Diyos? Sa balikan tayo sa Mateo chapter 25, dito na tayo sa verse 34. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halika kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Amen? So, dahil tayo po ay nagkaroon ng pagbabagong buhay, tayo po ang mga tupa po ay nagkaroon ng panibagong buhay. Isa sa mga udyok niyan, isa sa mga gawain ng isang taong binago ang buhay, okay, ay yung tumulong, diba, doon sa mga nangangailangan. Sapagkat ako'y nagugutom, ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw, at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya hubad at aming dinamitan? So, kung tutuloy natin yan, di ba? Sabi dito ay kung ano man yung ginawa natin doon sa hamak na kapatid ay ginawa natin sa Panginoon. Okay. So dito naunawaan natin
na kapag tayo po ay ginagawa natin ang mga bagay na ito, ang pagtulong, yung pagbibigay ng pagkain, diba? Yung pagpapainom, amen, doon sa mga kapatid, sa kapwa natin, okay, naunawaan natin yan na tayo po, ginagawa natin yan to glorify God. Hindi lang dahil gusto natin silang tulungan. Amen. So, ito po, diba, ginagawa natin para kay Jesus Christ. Amen? So, basahin din po natin mga kapatid sa mga Kawikaan chapter 19 verse 17. Okay? Para maunawaan din natin mabuti yung isang pag sinabi po tayo pa'y tumutulong sa kapwa natin. Okay? Mga Kawikaan chapter 19 verse 17. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Amen? So, kung sabi nga dito, ang ganda rin nito kung tayo naman daw po, diba, parang kung tayo mag-i-invest, okay, mag-invest ka na doon sa, diba, pagtulong sa mahirap, pagtulong, diba, sa mga nangangailangan. Dahil sabi nga, pagdating ng panahon, diba, si Jesus Christ, ang Diyos, ang magbabayad, diba, para kang nagpautang sa Diyos. Okay? Kasi nga, every time na ginagawa natin yung mga bagay na to sa pagtulong sa mga kapwa natin nangangailangan, diba? Pagtulong na yan, o parang ginagawa na natin yan para sa Diyos. Amen? Amen? So, kung tayo naman ginagawa na ito, parang sinabi nito, pagpapautang kay Yahweh, parang gano'n, no? Parang pagpapautang kay Yahweh. Ibig sabihin, diba, laging may balik yan, mga kapatid. Again, mga kapatid, hindi natin gagawin dito dahil lang doon sa balik, dahil sa pagpapala na kaloob nito, no? O kalakip nito. Okay. Malinaw po sa atin na gagawin natin, tayo po magiging tupa, o tayo po ay tutulong sa mga nangangailangan to glorify God. Amen? Dahil mahal natin ang Diyos. Okay? At isa sa pagpapakita natin na pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig natin sa kapwa. Kaya sinabi rin sa kanyang salita, sinungaling daw ang sinasabing mahal niya ang Diyos kung yung taong nakikita niya ay hindi natin maibig. Tama, di ba? So, paano mo nga naman sasabihin mahal mo ang Diyos pero yung taong nakikita mo, o minsan malapit pa sa'yo, minsan pamilya mo pa, hindi mo pa makuha maibig, peke yung pag-ibig natin sa Diyos. Okay? So, mapapatunayan natin na pag-ibig natin sa Diyos kung nakikita ng Diyos na kaya nating ibigin yung hindi ka ibig-ibig, yung mahirap ibigin. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin mahirap dahil at the first place, sabi nga natin, it's a gift. It's all about grace. It's all about Jesus Christ. Kaya nga, talagang bottom line nito, mga mananampalataya ang kayang gumawa nito. Amen? Mga mananampalataya. Kasi ang mga mananampalataya ang binago ang buhay. Mananampalataya ang binigyan ng pag-ibig. Nakaramdam ng pag-ibig ng Diyos. Ano yung pag-ibig ng Diyos? Unconditional. Walang sinisino. Diba? Walang kahit anong puwersa sa mundo. Diba? Ang pwedeng makatumbas o maka-measure ng pag-ibig ng Diyos. Hindi kahirapan o hindi dahil ikaw ay o anuman ang kalalagayan ng tao sa mundo, walang kondisyon para ang pag-ibig ng Diyos ay hindi, di ba, mag-manifest o ma-experience ng isang tao. Okay? Tayo po inibig ng Diyos, sabi nga, sa kanyang salita, inibig tayo ng Diyos nung tayo mga makasalanan pa. Di ba? Sa tao, napakahirap pong ibigin ng isang taong may kasalanan sa'yo. Tama ba? Hirap ibigin ng taong, di ba, galit ka sa taong yun. Okay? Pero, yun po ang pinadama sa atin ng Diyos. Yung pag-ibig na tayo po ay makasalanan pa. Pinaramdam yun ng Diyos sa atin. At the same love na kaya natin i-share sa tao. Dahil yun po ang tinanggap natin. Amen? Kaya kung nakikita nating mahirap
ang paggawa ng mabuti, nakikita natin na mahirap yung ibigin ng kapwa natin. Okay? Ay, di ba? Ibig sabihin yan, wala pa sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Okay? So, kailangan natin experience ang pag-ibig ng Diyos. Kailangan nating tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Babalik tayo sa unang-una. Unang-unang proseso. Sa step 1, tanggapin ang salita ng Diyos. Makinig. Roma 10:17. Diyan po nagmumula ang pananampalataya. Okay? Tuloy po natin, mga kapatid. Isaiah 58:6-8. Okay. So maganda rin dito, no? Ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Habilin din sa atin to, no? Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kasi may pag-aayuno, no? Fasting, no? So, hindi po masama yung mga tayo po ay nagpa-fasting, hindi tayo kumakain, hindi tayo kung ano man yung, diba, sinasacrifice natin. Pero sabi dito, isa sa nakalulugod na pag-aayuno na nakalulugod sa Diyos. Sabi rito, palayaan ninyo ang mga di makatarong ay pinabilanggo. Kaligin ninyo ang tanikala ng inyong mga alipin. Palayain ninyo ang mga inapi at baliin ng mga pamatok ng mga alipin. Okay? At ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit. At sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Okay? So, ito po ay isa sa mga mensahe ng Diyos sa mga Israelita nung araw, no? Pero, ganyan pa man, pinakikita rin natin dito, no? Nakalulugod din sa Diyos yung gantong uri ng pag-aayuno. Nalulugod pa, no? Kaysa doon sa nagsasacrifice lang tayo sa mga hindi makakain. So, hindi po masama yun. Pero, di ba, masarap nga naman yung mag-aayuno ka, magka-fasting ka na, i-convert mo, di ba, yung pag-aayuno mo sa pagtulong sa mga nangangailangan. Pagpapatawad sa mga taong, di ba, nagkakasala sa iyo. Kasi alam niyo po dito, alam ko meron sa panahon na to, meron talaga mga bilanggo. Pero, sa panahon natin ngayon, emotionally, di ba? Meron tayong mga taong bilanggo eh. Meron tayong mga taong, di ba, galit tayo. Di ba? Bilanggo sila sa galit natin. Di ba? Meron tayong mga taong kiniinisan natin. So, pero palayain natin. Di ba? Di ba? Isa sa pamamaraan ng pag-ayuno diyan, yung patawarin natin sila. Kahit mahirap. Di ba? Kasi pag-ayuno, it's also a sacrifice. Diba? Mahirap sa atin na magpatawad, pero nasa atin ang pag-ibig. Okay? Ito ang tama at ito yung dapat natin gawin. Amen. So, mahirap yan, pero it's not about us. Okay? It's all about Jesus Christ. Okay? So, it's all about glorifying God and not satisfying ourselves. Okay? Wala na ego, wala na yung pride, wala na yung past. Okay, palayain natin. Patawarin natin. Kung may nagugutom, pakainin natin. Okay, mga walang tirahan, patuloyin natin. Alam niyo, mga pagkakataong ganito, darating at darating yan. Okay, may padadala ang Diyos. Okay, na mga tao na talagang ito ay magtetest sa atin. Ito bang anak kong ito ay tupa na talaga? Okay? Ito ba talaga ay nabago na ang buhay? Subukin ko nga. Magpadala nga ako ng taong makakagalit nito. Tingnan ko kung kapatawad. Tingnan ko kung tutulungan. Tingnan ko kung pakakainin. Diba? Hindi kilala. Okay? Tingnan ko kung patutuluyin. Tutulungan. Okay? So, kaya nga sabihin yung mga may mga pagsubok tayo na pinahintulot ng Diyos na darating. Sabi nga, para
dinadaan sa apoy ng pagsubok. Okay? Sa 1 Pedro, no? Para malaman kung talagang talagang matibay, di ba? Talagang puro yung pananampalataya. At sabi nga rito sa verse 8, kung magkagayon sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Amen? So, lagi namang laging may kalakip na pagpapala after noong mga ginagawa natin para sa kapwa natin. So, hindi natin masasabi na, Lord, lugi naman ako. Lagi na lang palabas yung tulong. Lagi na lang palabas yung nangyayari sa akin. Pag ako tumulong, nagbigay ako ng pagkain, ako pa'y nawawalan. Diba? Pag ako nagpainom, ako pa'y mawawalan. Alam niyo mga kapatid, kahit sa history ng Biblia, sa lahat po ng tumulong, sa lahat po ng mga nagbigay ng kanilang resources para sa Panginoon, diba? Para sa kaluguran ng Panginoon ay dinoble ng Diyos. Kung matatandaan natin yung katulad nung kay Elias, diba? Yung babaeng balo na nagbigay ng kakarampot na lang na harina at langis. Diba? Pero hindi hinayaan ng Diyos na yung natitirang harina at natitirang langis ay tuluyang maubos. 'Di ba? Bagkus ang pangako ng Diyos noon, hindi mauubos yung harina, hindi mauubos yung langis hangga't pinahintulot ng Diyos na papatakin ng ulan. Okay? So ganun katagal. O kung matatandaan din natin yung pagpapakain sa mga 5,000, 'di ba? Yung 2 isda, o saka yung 3 tinapay o 5 tinapay, diba? Nagbigay ng kanilang resources, diba? Kung ako yung nagbibigay, sabihin natin kung wala sa puso natin yung pagbibigay sa Diyos, yung pagbibigay ng kaluguran sa Diyos, ba't ko ibibigay ito? Sa akin lang bitin pa to, diba? Hindi ko na lang bibigay kasi kung i-share naman natin ito, hindi rin magkakasya, diba? Akin na lang. Tama ba? Okay, pero ibinigay pa din. Okay, pinakain pa rin. Nagbigay ko ano yung meron, shinare. Okay, ano nangyari? Dumami ng dumami. Napakain yung mga libo-libong takasunod. Diba? Libo-libong sumunod sa kanila noon. At ang maganda pa, mayroon pang sumobra na 12, diba? Bakol, diba? Nung mga ng tinapay at ng isda. Okay, nagkaroon ng blessing. Amen. Lagi may kapalit. Okay? Laging mayroong ibinabalik ang Diyos. So, dito din, laging sabi nga dito, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahayag sa inyong unahan ang mabuti ninyong gawa. Okay? At sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen. So, dito hindi man physical o resources yung pangako ng Diyos. Amen. So dito emotional, 'di ba? Kumbaga para spiritual din 'di ba? Yung balik dito Okay, sabi dito, mahayag sa inyong mabuting gawa. Yung mahayag sa inyong unahan yung mabubuting gawa. Okay? So parang 'di ba sa buhay mo laging 'di ba? Lagi nang mabubuti yung lalabas sa iyo. Parang ganoon, no? Sa buhay mo, every decisions mo, 'di ba, sa path mo, laging mabubuting gawa yung mangunguna sa inyo. Okay, at hindi naman sa hulihan, papatnubayan kayo ng Diyos. Amen. So, parang sinasabi dito, yung parang yung mark, yung tawagin, nag-iiwan ka ng isang pagpapala kung saan ka man, 'di ba, nakarating, saan ka man nagpunta, diba, lagi may pagpapalang maiiwan doon. Amen. So, diba? So napakaganda palagi ng binibigay sa atin ng Diyos. So, hindi natin masasabi na, ako'y tutulong, lugi. Hindi po tayo lugi. Okay? The first place, mga kapatid, wala naman talaga tayong itutulong kundi rin mula sa Diyos Mula rin sa Diyos yan Yung itutulong natin, pagpapala mula sa Diyos yan Tama ba? Okay? So,
talagang ano yan, it's a matter of mindset natin, yung maunawaan nating mabuti yung buhay natin. Naunawaan na natin ang lahat ng meron tayo mula sa Diyos. So, sino tayo para magdamot? Diba? Naunawaan natin mabuti na lahat ng to, hindi man mangyayari sa atin, hindi man mapa sa atin, kung di yan blessing mula sa Lord. So, sino tayo para, diba, magdamot? Amen. Kung naunawaan natin yung bagay na yan, diba, magiging bukal sa loob natin yung pagtulong. Sabi nga sa pagtulong naman, hindi man kailangan lagi kailangan kung ano yung eksaktong tulong na kailangan niya yung magawa natin, kung ano yung maabot sa ating makakaya, at higit sa lahat kung ano yung maluwag sa ating kalooban. Okay, so yun po yung gusto rin ng Diyos na pagtulong sa atin. Hindi po niya ninanais na magbigay ka nga ng milyon pero sasama naman ng loob mo. Okay, hindi yun ang gusto ng Diyos. Okay, ang gusto ng Diyos ay yung cheerful giver. Okay? Okay, so ang mahalaga din mga kapatid, every time na ginagawa natin to, udyok ito ng pananampalataya natin. Sabi sa Galatia 5:6, sa mga nakipag-isa na kay Kristo, hindi na mahalaga ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Okay, so bottom line mga kapatid, every time na ginagawa natin ito, yung pinatuloy mo yung dayuhan, pinakain mo yung nagugutom, kasi, di ba, may pananampalataya ka. Okay? May pananampalataya ka sa Diyos, at yung pananampalataya na yan ay nag-uudyok ng pag-ibig. Okay? So, kaya nga totoo na kung tayo ay may pag-ibig, di ba, hindi mahirap gawin yung mga bagay na ito. Okay? So, pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Tumutulong ka kasi mahal mo. Amen? Mahal mo ang Diyos. Mahal mo ang kapwa mo. Okay? Hindi sa kahit anong dahilan. Mahal mo ang Diyos kasi gusto mo siyang paglingkuran, gusto mo siyang bigyan ng kaluguran. Okay? Mahal mo yung tao kasi mahal mo ang Diyos. Okay? Mahal mo ang tao kasi gusto mo siyang bigyan ng kaluguran. Laging out of love. Hindi dahil sa any obligations o hindi dahil may kapalit. Okay? Out of love. Amen? So, yan po yung pinaka importante sa atin. Okay? Ang sabi rin po sa Matthew 10:42, tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito, dahil na siya alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Okay? So, hindi lang sa mga, mga kapatid, hindi lang sa mga kapwa natin, mga hindi natin kilala, kung sino man yung pinapadala ng Diyos na tutulungan natin, ito pa rin po ay applicable sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay? Sa pamilya, sa pananampalataya. Okay? So, kung meron tayong nakikita ng mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng tulong, okay, kailangan din natin tulungan. Okay? Kaya nga, lagi ding nating narinig sa atin, diba, na lagi nating kaya nga tayo may mga F-group din, diba? Makita natin kung ano yung pangangailangan ng kapatid ko, ano ba yung pwede kong maitulong, diba? Hindi naman kailangan lagi financial Okay? Kung ano yung kakailanganin, diba? Kung ano yung tulong na kailangan niya. Sabi nga, kahit isang malamig na tubig lang daw, diba? Huwag naman literal lagi, pero kinukumpara lang dito na kahit sa maliit na bagay, sa maliit na pamaraan ay natulungan may kapatid na to, sabi dito, diba? Tsak, tatanggap ng gantimpala. Okay? Ginawa na rin natin sa Diyos yun. Ginawa na rin natin kay Jesus Christ yun. Amen? Okay? So, sana po nakakasunod tayo, Sana po ay maunawaan na rin natin. Okay? Ang sabi rin po sa mga Hebreo chapter 13 verse 1 to 3, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Okay? So, ito po yung sa atin, bilang isang sa loob ng church. Okay? Palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. May ilang tao noon na nakapagpatuloy ng mga anghel hingid sa kanilang kaalaman.
Amen. So, isang ano, no, parang sabi nga rito, isang advice din sa atin, no? Palagi daw maging bukas ang iyong tahanan para sa mga taga-ibang bayan o doon sa mga taong mga humingi ng tulong. Well, although may mga pagkakataon talaga, siya ang kulit, di ba? Paulit-ulit na lang, araw-araw, linggo-linggo, yun, di ba? Pero, sabi nga ay talagang ganun. Diba? Sabi nga, hindi naman kailangan bigyan mo ng malaki. Diba? Kung ano yung maluwag sa kalooban mo, yun ang ibigay mo. Amen? At least, hindi man para sa kanila, ginagawa mo yun para sa Diyos. Ginagawa mo yun dahil ito yung, diba, nakalulugod sa Diyos. Okay? Malay mo, mga tiyempo natin. Sabi nga rito, may ilang tao noon nakapagpatuloy ng mga anghel. Ba, anghel pala yun. Diba? Nung pinakain mo, biglang lumabas yung pakpak. Hindi naman siguro ganun, ano. Okay, so, dingid sa kanilang kaalaman. So, hindi naman siguro ganun. Pero, biblical to, no? Meron to Meron siguro mga angel in disguise. Diba? Mga pinadala ng Diyos. Diba? Parang ganun, no? Parang, eto na yung araw na sinusubo ka ng Diyos. Diba? Parang ano ito parang sa mga store, diba? Na-experience ko to sa Greenwich, Diba? Akala mo, customer lang, pero rater na pala, no? Parang evaluator na pala ng store nyo. So, hindi ka ready. Hindi mo pinaghandaan. Naging substandard sa lahat. Bagsak. Okay? So, siyempre, dapat pala, lagi kang ready. So, ano man yung pinapadala na tao, kung meron ng humingi ng tulong, baka, no? Yun na yung, test of faith natin, pinadala ng Diyos. Anghel pala yun. Okay? So, lagi tayong maging ready. Hindi naman kailangan laging bongga itutulong natin. Maluwag sa kalooban. Willing to help. Diba? Willing tayong magtumulong, willing tayong magbigay. Lagi nating isipin, pag meron ganyan, is our chance to glorify God. Hindi lang sa pag-awit, sa pag-worship, diba? Every Sunday. Ganun din. Diba? Sa mga pagtulong, may chance akong makapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Bigyan nga katang 20. Diba? Sobra naman ako dito. Okay? Okay, ito maluwag sa kalooban ko. Bigyan nga kita. Okay? Amen. So, yun na lang yung gawin nating mindset. Amen po ba? Okay, sabi rito, alalahanin nyo ang mga nakabilanggo na parang kayo nakabilanggo rin kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagmalupitan, parang kayo'y dumanas din ng ganoon. Okay? So, sa amin, meron din mga, baka meron din kayo doon, mga nagbabahay-bahay din, na mga representative ng mga bilanggo. Parang ganun, yung mga binibenta, yung mga chimes, mga ganun, mga door display. Okay? So, sa amin, hindi kami kumukuha. Bigyan na lang kasi mapupuno na diba? Marami ng shime sa bahay, so instead na kung hindi ka naman makakuha, bigyan mo na lang kahit pamasahe, diba? Para lang ding hindi mahirapan sa paglalakad dyan o ano pa man, maging tulong pa din. Okay, so every opportunity na makatulong ay i-grab natin, okay, dahil iyan ang isa sa pagkatawag sa atin. Yan din ang isa sa mga, sabi nga, identity ng isa o katangian ng isang tupa. Amen. Diba? Kaya tayo ay nasa kanan, diba? Yan ang itatanong din sa atin. Ako ba'y pinakain ninyo nung ako'y nagugutom? Ako ba'y pinainom ninyo nung ako'y nauuhaw? Hindi makakasagot tayo. Yes, Lord. Amen po. At siya naman nakakaalam nun. Diba? So, kahit na hindi pa natin siya nakakaharap, face to face, diba? Let's make Jesus proud, diba? Sa atin. Let's make Jesus Christ, diba? Glorified through our works. Dahil sa pagbabagong buhay na ginawa niya sa atin. Okay? Okay pa man, isang paalala din sa atin, Filipos chapter 2 verse 3 to 4, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin. So,
o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. So, isa sa nais na laging paulit-ulit na pinapaalala sa atin, it's not about ourselves. Hindi na kailangan tayo yung maging pinakamagaling, pinakagwapo, diba? Pinakamayaman, pinakamahusay. Wala nang ganun. Ang tunay na anak ng Diyos, mapagpakumbaba. Walang problema kahit na tayo yung pinakamababa. Okay, walang problema dun. Okay, dahil yun ang gusto ng Diyos. Okay, kalimutan natin ang ating sarili. Okay? Ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ninyong sarili. Okay? So, hindi po binagbabawal. Okay? Na pag malasakitan natin yung sarili natin. So, sinasabi lang dito, wag lang daw yung ating sarili. Amen? So, pag malasakitan din natin ng iba. Naway magkaroon kayo ng kaisipang tulad ng kay Kristo. Amen. So, kasi yan po yung ginawa ni Jesus Christ sa atin. Okay, so, to be like Christ, okay, magkaroon tayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Kaya nga, lagi natin sinasabi din, kung meron kang sitwasyon na parang hindi mo alam anong gagawin mo, lagi mo itanong sa sarili mo, kung si Jesus Christ ang nasa katatayuan ko, anong gagawin niya? Okay, may humingi ng tulong sa'yo. Kung si Jesus Christ ang nasa katatayuan ko, anong gagawin niya? Ngayon, tanong na lang din natin sa sarili natin. Meron kang nakaalitan, meron kang naka-conflict na tao. Kung si Jesus Christ ang nasa katatayuan mo, anong gagawin niya? Okay? Amen po ba? So, kung di natin alam, yung dapat gawin, tanong natin, anong gagawin ni Jesus Christ? Okay. Amen? So, alam na natin yung sagot. Okay? So, ituloy natin, mga kapatid. 2 Korinto, chapter 5, verse 6 to 10. Kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito pa, sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Amen. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito ng aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Amen. So, iba rin talaga yung mga faith nila Pablo. Mas gusto pa nila, na talagang makapiling nila ang Jesus Christ. Okay, kaya naman ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging sa katawang lupa o maging sa piling na Niya. Okay? So habang hindi pa nangyayari yun, magkaroon sila ng face-to-face, diba, encounter ng Diyos. Okay? So habang sila nabubuhay, sabi rito, pinakananais daw nila ay maging kalugod-lugod kay Jesus Christ. So nawa, yun din sa atin, Yun din yung ating maging mindset, di ba? Ating laman ng puso at isipan. Nasa anong gagawin natin? Sana, Lord, maging kalugod-lugod ako sa iyo sa gagawin kong ito. Diba? Maging kalugod-lugod ako sa mga bagay na plano ko, gagawin ko sa trabaho man, sa pag-aaral man, o saan man ako pupunta. Okay? Kung yan ang kaisipan natin, sabi rito, syempre, sapagkat lahat tayo harap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. So, sabi nga, ay pagdating ng panahon, harap naman talaga tayo sa, diba, kay Jesus Christ. Okay? At, dyan, tatanungin tayo, ano ba yung, ginawa natin ito, So again, it's not about the works itself, okay? So it's about faith in Jesus Christ na nagdudulot ng good works. Doon pa rin babagsak ito, mga kapatid. Kaya ang sabi nga rito, sa bago natin basahin yung verse 10, lahat daw tayo harap sa hukuman ni Kristo, tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti, lahat ng tayo o masama nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. So, bago pa man din yan, sabi dito, di ba, sa verse 7, kanina, ito.
Ito to. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at di sa mga bagay na nakikita. Okay, importante talaga yung tayo po ay nabubuhay ayon sa pananampalataya. So, kung tama yung faith natin, diba, yung buhay natin na nabago, magdudulot yan ng good works. Amen? So, yun pa rin po yung pinakamahalaga dyan. At speaking of judgment din, sabi, isa yun sa isa sa mga mensahe nung ating talinghaga, paghuhukom. Sabi nga rito, pahayag 2015, ang sino mang hindi nakasulat sa pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Okay, so sabi nga doon sa mga kambing naman, okay, sa mga hindi ba nakagawa ng mga kalugod-lugod sa Diyos, nakakalungkot man, pero ito po yung pupuntahan, doon sa inihanda, di ba, na para sa diablo at sa kanyang mga kampon, di ba, yung lawa ng apoy, di ba, yung impyerno. Okay? So, again, mga kapatid, hindi ito tungkol sa gawa, hindi ito tungkol sa kasalanan. Okay? Bagkus, higit sa lahat, ito po ay tungkol sa pananampalataya natin kay Jesus Christ. Okay? So, yung mga pinaliwanag dito na mga kambing ay nilagay sa kaliwa. Okay? Ito po masasabi natin na talagang ito po yung mga walang relasyon sa Diyos. Amen. Sabi nga natin, bottom line, diba, walang taong may kakayanang gumawa. Walang taong may kakayanang gumawa at umibig sa kanyang kapwa, tumulong, magpakain. Diba? Without, diba, personal interest. Ay, karamihan ngayon may mga personal interest kung bakit tumutulong. Mga vloggers natin, for content yan. Diba? May balik yan eh. Pag may content yan, may sponsor, may content, may views, balik yan, mas malaking pera yan. Mga politiko natin, diba, tumutulong, magagaling sa kampanyahan, pero after niya, pag nanalo, wala na. Yung mga ginastos, mga perang ginastos sa kampanya, pag nanalo yan, babawiin yan. Kaya namimigay ng maraming pera yan, di ba? Babawiin yan sa buwis, di ba? Sa kabayan ng bayan. Yun man nakakalungkot sa Pilipinas. Pero wala tayong magagawa, ganun na talaga. So kung isipin lang din natin, talagang mababad trip tayo, no? Pero ganoon talaga. Isipin mo na lang kalalagayan natin dito. Kahit ganun na kalalagayan na Pilipinas, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Sapat-sapat para sa pangangailangan at higit pa, no, doon sa mga ina-expect natin kung minsan ang biyaya ng Diyos. Amen? So, mga kapatid, yun lang. Sabi ko nga kanina, walang taong may kakayanang gumawa ng mga bagay na ito maliban siya ay binago ng buhay ng Diyos. Okay? Amen po. So, bottom line, faith in Jesus Christ pa din, pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya nga sabi dito, lastly, John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanyang put ng Diyos. Amen? Simple lang po ang equation, sumampalataya kay Jesus Christ. So, para po tayo mabilang doon sa tupa, mabilang doon sa mga ligtas, pananampalataya kay Jesus Christ. Kapalit po nun ay buhay na walang hanggan. Amen? At again, doon sa pananampalataya natin kay Jesus Christ, nagkaroon tayo ng pagbabagong buhay na nagdudulot sa atin ng good works, na nagdudulot sa atin upang mahalin ang kapwa natin, na nagdudulot sa atin upang magkaroon tayo ng simpatya sa kapwa natin, na magdulot sa kapwa natin ng pagtulong, pagpapatawad. Amen? Okay? So, iyan po ang dulot ng pananampalataya kay Jesus Christ. Amen? Kaya it's all about grace. It's all about Jesus Christ. Nawa mga kapatid, naunawaan natin yung talinghaga ng mga tupa at kambing. Okay? O doon sa Matthew 25, diba, na
tungkol doon sa paghukom. Amen? So, nawa, yan, sa biyaya ng Panginoon, sa tulong ng Espiritu Santo, ay muli ay napakain tayong mabuti at lumago tayo sa ating pananampalataya. Amen? So, tayo po manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa mabiyayang salita na pinagkaloob mo sa amin. At kami po ay nagpapasalamat sa reminders at sa pagpapaalala sa amin ng tungkol sa mga huling araw, sa judgment, Lord, na kung paano mong inugrupo ang mga tao. At salamat, Panginoong Jesus, sa buhay mo na nagbigay sa amin ng pagbagong buhay, nagbigay sa amin ng panibagong buhay, Lord, upang kami po ay magawa namin sa buhay na ito ang mga bagay na nakalulugod sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo, sa pagpapatawad na siyang nagdulot sa amin ng panibagong buhay na siyang isi-share din namin sa maraming tao. Lord, thank you sa lahat-lahat, Panginoong Jesus, sa lahat ng pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Sa lahat-lahat, Lord, sa lahat ng aspeto ng buhay namin, spiritually, physically, financially, emotionally, Lord, sa aming trabaho, sa aming pag-iingat sa amin, kung saan kami naroroon, Lord, maraming salamat. At dalangin namin patuloy, Panginoong Jesus, sa buhay namin ito, at sa mga susunod na araw, ay patuloy kami maging pagpapala, maging daluyan kami ng pag-ibig, maging daluyan kami, Lord, ng kaluwalhatian mo, Lord, na makita sa buhay namin si Jesus Christ, makita na sa buhay namin ang pagbabago ng buhay na kayang ibigay ni Jesus Christ. Aming Ama, maraming salamat sa ng aming buong pamilya sa pag-iingat, sa pagpapagaling sa aming mga karamdaman. Maraming salamat, O Diyos. At marapat lamang na sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, pagsambat kadakilaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Maraming salamat po sa ating Panginoong Jesus at muli maging pagpapala po tayo sa marami at makita sa atin si Jesus Christ. Muli po, God bless us all. Amen. Praise the Lord. Nawa po ay napagpala tayo ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan sa gabing ito. Hallelujah. Muli po tayong manabik sa susunod na Midweek Fellowship sa ganitong oras, 6 to 8 p.m. every Wednesday. Ang Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. every Saturday. At ang Sunday Fellowship, 9 a.m. to 11 a.m. At sa hapon naman po, 2 p.m. to 4 p.m. Ang tema po ng community natin, pastor natin, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. Ang tema ng taon, ako para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayo. Hallelujah. Amen. To God be the glory. God bless us all. Loves one another.